isusunod na ni Luffy si Saint Nasjuro kina Saint Mars at Saturn. 3 Gorosei na lang ang kailangang pabagsakin ng Straw Hats para makaalis ng Egghead. One Piece Chapter 1122 Expectations nga pala mga ropa. Note na hindi pa to spoiler ang chapter, kundi expectations lang nga to sa mga maaaring mangyayari sa Chapter 1122 ng One Piece. Paniguradang mas magiging matindi ang masasaksihan natin sa Chapter 1122. Na ngay 3 Gorosei na lang ang kailangang pabagsakin ng Straw Hats pagkatapos ngang balibagin ni Luffy si Gorosei Mars at Saturn na siyang nakapagbigay ng upper hand sa ating mga bida ngayon. So parang nabitin nga tayo sa bakbakan sa nakarang chapter, pero overall ay napaka-solid na chapter nito kung saan sinet up na nga ni Oda ang mga characters na siyang magbabanggaan sa final saga ng storya. Napaka-importanting chapter nga din nito dahil sa nireveal na rin nga ni Dr. Vegapunk ang isang major hint sa kung ba't napaka-importante ng One Piece. Well, aasahan nating mas titindi pa ang mga kaganapan sa paparating na chapter na ngayon magtatapos na ang mensahe ni Vegapunk at magfo-focus na nga ang lahat sa bakbakan na lang. Ilang chapters na nga ang nakalipas nang magsimula ang message ni Vegapunk at nahati nga nito ang mga eksena sa bawat chapters na nakalipas. Kaya paunti-unti lang ang mga laban na naganap na nakita natin. Kahit na masasabi nating nahatak nga ng husto nitong message ni Vegapunk ang mga chapters, ay still napaka-importante pa rin nga nito sa storya. To the point na paniguradong babalikan nga natin lahat ang mga sinabi ni Vegapunk na mga predictions at mga bagay-bagay na may connection sa Void Century. Na-mention nga din niya ang mga taong may initial D sa kanilang mga pangalan, sikretong tinatago ng World Government at ang One Piece mismo. So far nabanggit na nga lahat ni Vegapunk ang mga importanteng bagay kaya expected ngang matatapos na to sa Chapter 1122. At napakaganda nga ding panapos nang mabanggit ni Vegapunk ang mga salitang nakasalalay ang kapalaran ng kanilang mundo sa kung sino man ang makakakuha ng One Piece. Na tila isang hudyat na nagsasabing napakalapit ng matapos ng Egghead Island arc. Mas nakikita na nga natin ngayon ang tagumpay ng ating mga bida sa pagtakas dahil sa 3 Gorosei na nga lang ang kailangan nilang itaboy para makaalis ng isla. Mukhang di na nga rin makakabalik sina Mars at Saturn sa laban unless may i-reveal pa si Oda na abilities nitong mga Gorosei para maisalba ang kanilang mga sarili. Katulad na lang sa sitwasyon ni Saturn na ngay papabagsak na siya sa karagatan. Well, sa ngayon ay wag na nating hanapin yung mga wala. Leaving siguro si Nasjuro na lang na mukhang makakabalik din kaagad sa pagtugis ng Sanigo. At si Gorosei Jupiter at Valkyrie naman ay kasalukuyang hinaharap nga ni Emmet. Sa nakarang chapter nga, habang papahulog na ang Sanigo mula sa Labo Face, ay makikita natin si Zoro na tila may napansin ngang kung ano at napahawak siya sa kanyang katana. Masasabi nga natin na naghahanda itong si Zoro sa anumang posibleng atake na sasalubong sa kanila habang nasa ere pa ang Sanigo. Malaki nga din ang tsansa na baka siguro si Nasjuro na itong napansin ni Zoro. Since parang di naman gaanong nagtamo ng pinsala itong Gorosei mula sa pagsabog na gawa ni Atlas. At alam din nga natin kung gaano kabilis kumilos itong si Nasjuro, diba? At maaaring dito na rin nga papasok si Sanji at tutulong kay Zoro na magtaboy kay Gorosei Nasjuro. Nakikita ko ngang si Jinbe at Franky ang magiging bahala para ligtas na makalapag ang Sanigo mula sa pagtalon mula sa Labo Face. Pwedeng gamitin ni Jinbe ang kanyang water techniques, habang si Franky naman ay alam din nating napakarami ding tinatago ng mga techniques lalo na pag-involve ang Sanigo. At sa malamang, once makita ng mga marines itong Sanigo sa ere, ay di nga sila magdadalawang isip na paulanan to ng putok ng mga kanyon. Dagdag pa nitong baka nakabuntot na rin nga si Nasjuro ay talagang nasa peligro ang Sunny at ang Straw Hats na sakay nito. Perfect moment nga to para kay Sanji since siya nga itong may kapabilidad talaga na makipaglaban sa ere at forte niya ang aerial combat. Kaya siya itong makikita nating poprotekta sa Sunny habang nasa ere pa to. At kung matatandaan nga natin ay may history nga ding nagharap itong sina Sanji at Nasjuro. Kaya what if ipaghaharap sila ulit ni Oda? And this time, magkasama ng haharapin ni Zoro at Sanji si Saint Nasjuro. Another scenario ay di natin pwedeng kalimutan na kayang-kaya din ng Sun God Nika Luffy na makipaglaban sa ere. At instead na sina Zoro at Sanji itong haharap kay Nasjuro, ay si Luffy na ang uupak dito sa Gorosei. Dahil sa tingin ko ay mas mainam nga kung si Luffy na agad ang haharap kay Nasjuro para tuluyan na nga din tumawala sa eksena.
kumpara sa duo ni Zoro at Sanji na sa tingin ko ay talagang kakapusin kapag sila ang lumaban sa Gorosei. Dahil sa parang nabitin nga tayo sa pagbalagbag ni Luffy kay Saturn na in the first place ay para talaga kay Bonnie yung moment na yon. Kaya baka dito na nga kay Nasjuro tayo masasatisfy kapag binalagbag to ni Luffy. At sa lahat ng mga Gorosei, itong si Nasjuro na nga lang ang di pa nakakaharap ni Luffy, diba? Kaya malaki ang posibilidad na baka mangyayari nga sa chapter 1122 ang match-up na Sun God Nika Luffy versus Gorosei Nasjuro. And finally, back to Emeth laban kina Saint Jupiter at Warcury. Isa sa magiging malaking bahagi ng chapter 1122 ay ang laban sa pagitan ni Emeth at nila Saint Jupiter at Warcury. Kasalukuyang ang hinaharap ni Emeth itong dalawang napakalakas na mga Gorosei na siyang nakita na rin nga natin kung gaano kadelikado ang tinataglay nilang abilities at gaano sila kakunat. Pero nag-iba ang storya nang biglang pumasok si Emeth at siya lang nga itong nakapagbigay ng pinsala kay Warcury. But still, mahihirapan pa rin si Emeth dahil sa dalawa itong haharapin niya. Dagdag pa nitong nawalan na siya ng isang braso gawa ni Saint Jupiter. Pero mukhang may paraan nga talaga kung papaano talunin itong mga Gorosei. Maliban sa pagtaboy na lang nga sa kanila, ay pwede nga silang magtamo ng pinsala sa paraang di pa natin alam sa ngayon. Well, maybe baka sa chapter 1122 ay baka bibigyan na rin tayo ni Oda ng hint patungkol sa bagay nito. May mga peklat nga ng sugat sa buong katawan ng bawat Gorosei. Malinaw na indikasyon nga to na maaari nga talaga silang magtamo ng pinsala. At ang bagay na maaaring makaka-injure sa kanila ay maaaring ang ancient energy na pwedeng ipakawalan ni Emeth. Ito na rin kaya yung tinutukoy ni Emeth sa chapter 1120 kung saan tinatanong pa nga niya si Joy Boy na kung pwede na ba niya to gamitin. At kapag ito nga talaga ang sagot para matalo ang mga Gorosei, ay napakaangas nga nito kung masasaksihan natin to sa chapter 1122 na siyang makapagbibigay na rin ng tsansa kina Luffy para makatakas sa isla. Makapagbibigay nga din to ng ideya sa ating mga bida sa kung papaano nga nila haharapin itong mga Gorosei sa susunod nilang pagtatagpo, kung saan di na sila mahihirapan talaga kagaya ngayon sa Egghead once maglaban sila ulit. Kaya napaka-importante ng role ni Emeth sa last chapters ng Egghead Island Arc. At nakaka-excite nga talagang makita sa kung papaano niya tatalunin sina Saint Jupiter at Warcury. Usap-usapan din sa One Piece community itong naging reaksyon ni Saturn nang makita niya ang Mother Flame at napatigil nga siya saglit. Dun sa next panel ay makikita natin na sa human form na si Saturn. So pwede ngang baka kahinaan nila itong Mother Flame. O di naman kaya nag-iingat lang siya dahil sa napaka-importante ng control room sa kanila. At isa to sa kanilang misyon. Well, ano sa tingin nyo mga ropa? Ano ang mga expectations nyo para sa chapter 1122 ng One Piece? Share nyo na yan sa ating comment section. So kung nagustuhan nyo man ng ating video, ay wag po sanang kakalimutan mag-iwan ng like sa atin. At pakibalibag na rin ang subscribe button at notif bell dahil sa sobrang laking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli mga ropa.